Christian Gonzalez, ang isa sa mga ipinagmamalaking prospect noon ng Golden Boy promotion. Umugong ang pangalan nito noon dahil sa kanyang sunod-sunod na impresibong knockout win. Kaya naman bilang pampataba raw sa kanyang kartada, taong 2017 ay itinapat naman ito sa isang Pinoy na si Romero Duno. Lyamadong-lyamado nga po pagdating sa pustahan ang makakatapat ng ating bida, sapagkat noong mga panahon na ito ay hindi pa kilala ang ating kababayan at ito ang kanyang unang pagkakataon na mapalaban sa Amerika. Sa magaganap na laban, si Gonzalez ay may impresibong record na 16 wins, 14 knockouts at wala nga pong talo. Habang ang ating Pinoy na bida ay may record naman 13 wins, 11 knockouts at may isang talo. Bago ang laban ay marami nga pong nag-aakala na magiging isang madaling laban lang ito para sa undefeated na Meksikano. Subalit ang hindi nila alam ay may pamatay na kanan ng Pinoy. At pagdating nga po ng mismong laban ay naging agresibo agad ang mga banat itong si Gonzalez. Napilit idinidikit sa lubid ang ating bida upang makorner at makapagpatama ng solid. Pero syempre, hindi naman basta-basta magpapadaig ang ating bida, kung saan nga ay gumaganti rin ng mga solidong patama na talaga namang iniinda ng kalaban. Are definitely looking stronger and more effective than Duno's punches right now. This is ruthless Romero Duno. Ruthless in the mall in the Philippines. He will stand there with you. And you know what the problem is right now? He's standing in. A lot of people watching this fight all over the United States. Carson from Tamaulipas, Mexico. He's watching us in Lake Elsinore. Pro debut on the Canelo Chavez card in Las Vegas. At bago nga po matapos ang first round, ay isang solidong kanang suntok ang sumapol sa mukha nitong si Gonzalez, dahilan para bumagsak ito at mabilangan na referee. Oh! And he goes down here in the first! Tumayo pa rin naman ito at nagpatuloy sa laban, subalit makikita na hilong-hilo ito sa suntok na tinamo mula sa Pinoy. Maswerte na lang at nakaligtas pa sa unang round dahil saktong naubos na ang oras. Final seconds of the first round, and he has no idea where he's at. Big first round now, you know. At sa mga sumunod na round, ay makikitang wala pa ring takot na nakikipagsabayan nitong si Gonzalez sa ating kababayan. Agresibo at sugod pa rin siya ng sugod. Kaya naman, isang malutong na right hook ang muli nga pong sumapul sa mukha nitong si Gonzalez na siyang tumapo sa laban. Not let him unfurl his quick hands from the outround number 2 as he gathers his legs. He's just walking forward, right again, the same way as he was the last time. Again, gets caught for the second time. An overhand right by Duno, right on the chin. Drops Chimba Gonzalez. His eyes are glazed. I don't know if they're gonna let him keep going. And it is over. At dahil sa minahina niya ang Pinoy, stretcher ang inabot nitong si Gonzalez. You know, Ryan Scalia tweeted at us here that that was a different Duno than the one that fought Alexiev in Russia. While 11 wins, 5 knockouts at wala nga pong talo. Ito po ang kartada ng 22 years old junior welterweight prospect na si Omar Juarez. Hindi nga po basta-basta itong si Juarez. May malakidlat na mga kamay at may magandang head movement at talaga namang masasabi mong may kisig nga ang boksingerong ito. June 27, 2021 ay itinapat naman ito sa isa nating kababayan na si Al Rivera, ang tinaguriang The Machine Gun. At pagdating nga po ng mismong laban, ay agresibo agad ang mga banat itong undefeated. Sa suntok na kanyang mga binibitawan, ay tila ba gusto nang tapusin agad ang laban. Pero syempre, hindi naman basta-basta magpapadaig ang ating bida na nakakapagpatama rin ang malalakas na suntok. At sa pag-usad nga po ng bakbakan ng dalawa, ay talaga namang makikita mong napakainit ang palitan ng mga suntok ng dalawang fighter. Maririnig ang lagapak ng mga suntok nitong si Juarez sa tuwing tumatama sa matigas na mukha at katawan ng ating kababayan.
At sa lakas nga po ng mga suntok na binibitawan nitong si Juarez, ay makikita mong gusto na talagang tapusin nito ang Pinoy. Subalit dito ka rin naman talaga hahanga sa ating Pinoy na bida, na bagamat tinatamaan ng malalakas na suntok ay nakatayo pa rin ito at buong pusong lumalaban. Subalit pagdating nga po ng round 9 ay bumagsak itong si Juarez sa kauna-unahang pagkakataon nang salubungin nito ang isang right hook ng Pinoy. Hindi naman gaanong nasaktan nitong si Juarez at nakapagpatuloy pa rin naman sa bakbakan. At sa naging laban ay nawi sa scorecard ang kanilang bakbakan at nakuha nga po ng Pinoy ang panalo via majority decision. Taong 2019, isang undefeated Russian fighter ang nakasagupa ng Pinoy. Ang Russian prospect na si Mikhail Alekseev na noong mga panahon na yon ay may record na 12 wins, 4 knockouts at wala nga pong talo. Hindi nga po biro ang boksingerong ito sapagkat ito rin ang boksingerong nagbigay ng kauna-unahang talo sa kababayan nating si Romero Duno. Inakala nga ng Russian boxer na ito na madali lang niyang matatalo ang Pinoy na si Roldan Aldea, subalit kakaibang bangis at lakas ang ipinakita ng ating kababayan. Agresibo ang Russian fighter na tila ba gustong pabagsakin agad ang ating Pinoy na bida. Subalit pagdating nga po ng round 8 ay ginulat ng Pinoy ang mga Rusong manonood nang pabagsakin ng ating bida ang kanilang pambato. Tulog ang Ruso sa lakas na suntok na tumama. Isang left uppercut mula sa ating bida ang tuluyang tumapos dito kay Alekseev. November 18 ng 2017, nang makasagupa ng tinaguriang The Pretty Boy Jerwin Angkahas, ang nooy wala nga pong talong Irish boxer na si Jamie Conlan, kung saan naganap ang kanilang mismong laban sa teritoryo nitong si Conlan sa SSE Arena, Northern Ireland, United Kingdom. Ito nga po ang ikatlong pagdepensa ng ating Pinoy champion sa kanyang IBF World Super Flyweight title. Bago ang kanilang laban, sa kaparehong taon ay 2 beses munang nadepensa ng ating bida ang kanyang hawak na titulo at ito ay kina Jose Alfredo Rodriguez ng Mexico at sa Hapon na si Tero Konoshita. Habang itong si Conlan naman ay nagkaroon lamang ng isang laban noong taong 2017 kontra naman sa Nicaraguan boxer na si Yader Cardosa, kung saan napanalunan nito ang bakanting WBC International Silver Super Flyweight title. Bago ang laban, si Conlan ay may record noong 19 wins, 11 knockouts at wala nga pong talo, habang ang ating bida naman ay may record naman 27 wins, 19 knockouts, 1 talo at 1 tabla. Usap-usapan noon sa European boxing community na si Conlan na daw makakaagaw ng titulo sa ating Pinoy champion. At kahit nga po mismo itong si Conlan ay tiwala sa kanyang sarili na madudurog niya ang Pinoy sa laban. Sa katunayan, nung dinipensa ni Angkahas sa Hapon na si Tero Konoshita ang kanyang hawak na titulo, ay nanood ng live itong si Conlan sa ringside. At nang matanong ito sa isang interview sa website na fightnews.com kung anong masasabi niya sa performance ni Jerwin Angkahas, ay ito nga po ang mismong sinabi niya, pakinggan nyo. I'll be an underdog against any of the champion, but looking at the list, Angkahas might be the weakest of the current crop. Though Jerwin is a southpaw, he doesn't really fight like a southpaw. He's not at all awkward, elusive one. He seems easy enough to hit. He doesn't fully capitalize on his southpaw advantage. At yan nga po mismo ang sinabi nitong si Conlan, na ang ibig sabihin niya na sa listahan daw ng mga kampiyon sa Super Flyweight ay si Jerwin Angkahas daw ang pinakamahina. Kaya naman sa mismong laban, ang lahat ng kahambugan na pinagsasabi nitong si Conlan ay pinakain lahat sa kanya ng Pinoy champion. Unang round pa lang ay bagsak agad ditong si Conlan matapos sumapol ang solidong body shot ng Pinoy. Jamie Conlan, but he has got the grit and determination. He's been hurt before.
and he's come through it, but he's got to put in the performance tonight. It's got a marginal height and reach advantage. Conlan is having to cope with Ancajas, who's a southpaw, as you see, leading off with that right hand. Interestingly, Conlan's been sparring, preparing for this extensive. At pagdating nga po ng round 3, ay muli na naman itong bumagsak matapos tumama uli ang isang body shot. To the body, there it is, it's just a straight left hand. But Conlan, he recovers, but then that's the green light then, isn't it, for Ancajas, just to target that body, and he just couldn't take that shot there. That's the straight left, solar plexus. Here, Quite a bit of credulity, didn't they? It didn't hurt me, but of course Ancajas knew otherwise. Nakatayo pa rin naman itong si Conlan, ngunit makikitang nasaktan talaga ito sa lakas ng mga suntok ng ating kababayan. Swerte na lang din itong si Conlan at kinulang na sa oras kaya na-save by the bell pa siya. Sa mga sumunod na round ay halos nagpapagulpi na lang itong si Conlan sa ating bida. At ilang segundo bago matapos ang round ay muli na naman pong bumagsak itong si Conlan matapos tamaan sa bodega. Makikita na parang gusto na ring umayaw nitong si Conlan sa laban, ngunit kahiyaan na lang din sa harap ng kanyang mga kababayan kaya pinipilit niya na lang din makasurvive. At pagsapit nga po ng round 6 ay muli na naman bumagsak itong si Conlan, ngunit sa pagkakataong ito ay tinigil na nga po ng third man in the ring ang laban dahil wala talagang kaya itong si Conlan sa Pinoy Champion. Down he goes again, right hand this time. Conlan thinks it was round the back of that one, but it's more on the side, looking a little bit bemused, and he stopped it. It's all over, a brave effort ends there. A one-sided fight. March 19 ng 2011, nang dumayo sa Pilipinas para sa isang tuna fight ang Noy 11-0 undefeated Canadian boxer na si Steve Claggett upang labanan ng ating kababayan na taga Davao del Sur na si Romy Jaco Salem na noong mga panahon na yan ay may record na 10 wins, 4 knockouts, 4 na talo at 1 tabla. Ang kanilang laban ay naganap sa Cebu City Waterfront Hotel Casino para sa isang 8-round junior welterweight bout. Sa magiging laban ay kumpiyansa nga po ang kampo ng Canadian boxer na gagawin lang nitong pataba sa kartada ang ating Pinoy na bida. Dahil sa maliban sa pagiging undefeated nito ay mayroon din itong mataas na level sa ring experience pagdating sa boxing. Naging sparring mate nito ang Noy former undisputed welterweight champion na si Sab Judah. Napakalaking bagay nga po nito pagdating sa isang baguhang prospect pagdating sa experience at sigurado na marami itong natutunan sa kanilang mga sparring session. Maliban sa walang talo at experience nitong si Claggett ay idagdag mo na din ang kahambugan nito sa katawan sapagkat sa kanilang weigh-in bago ang kanilang mismong laban kahit na dayo sa ating bansa ay walang alinlangan itong dinaragdarag ang ating Pinoy na bida sa harap ng mga kababayan nating Pinoy. At marami itong pinagsasabing trash talk sa kanilang face-off, literal na in your face. Is that your best? You will never win. You weak, pathetic fool. Prepare to die. You are nothing. You are pathetic. Pagdating sa laban, early rounds pa lang, ay kita na agad ang kalamangan ng Canadian boxer pagdating sa palitan ng mga suntok. Aggressive in fighting style ang laro nitong si Claggett. Habang ang ating Pinoy na bida naman ay tila tinatansya ang mga suntok ng kalaban. At
pagsapit ng ikatlong round ay dito na nagawang ipamalas ng tinaguriang The Dragon ang bangis ng kanyang kamao matapos itong pabagsakin ng Pinoy ng 2 beses. Sa unang knockdown ay isang malutong na left hook sa bodega ang tumama dito. At ilang sandali lang ang lumipas, sa ikalawang pagkakataon, muli ay isa na namang left hook ang kumonekta sa katawan ng Pinoy fighter. At sa lakas ng tamang inabot ng Pinoy, ay makikitang halos mapahalik na ito sa ring dahil sa sobrang sakit. Pero dito ka naman talaga bibilib sa puso nito si Jaco Salem pagdating sa laban. Dugong Pinoy. Dahil imbis na sumuko, ay bumangon ito at patuloy na sinabayan ang lakas ng dayong undefeated. Sa later rounds, ay dito na nakabawi ang ating bida. Kung mapapansin nyo, ay nagbago ng estilo ang ating si Jaco. Dahil imbis na makipagsabayan ng suntok sa Canadian, ay gumamit ito ng distansya. Nag-in and out boxer type ang galawan nito si Jaco na naging super effective sa laban. Dahil dito ay unti-unti nang nasira ang laro nitong Canadian boxer at pumabor na ang pace ng laban sa ating Pinoy na bida. At pagdating ng round 8 ay mas tumindi pa ang mga palitan ng mga suntok ng dalawang fighter. Subalit sa mga huling minuto ng round ay mas nanaig pa rin ang lakas ng ating kababayan. Sapagkat hindi na nito pinaporma ang maangas na si Claggett. Nabugbog na ito ng husto, kaya naman itinigil na ng third man in the ring ang laban. Dahil dito ay naka-score na isang upset itong si Romy Jaco Salem kontra sa dayong undefeated. Panalo ito via technical knockout sa round 8. March ng 2022 ay isa na namang undefeated prospect mula sa Argentina ang nakatapat ng ating kababayan, ang bata ni Maidana na marami ang nagsasabing susunod raw na boxing superstar ng Argentina na si Mauro Gauto, kung saan ay naipares nga po ito sa isa nating kababayan, ang pride ng Agusan del Sur na si Miel Fajardo. Sa magiging laban, si Gauto ay may impresibong record na 17 wins, 12 knockouts at wala nga pong talo. Ibang klase nga po ang boxer na ito dahil ito lang naman ay pang-8 sa ranking ng The Ring sa mini flyweight. Pero nang maglaban na ang dalawang boksingero sa ibabaw ng ring ay tila ba naging isang mahinang nilalang ang kalaban ng ating bida. Bugbog sarado nga po ang sinasabing susunod na boxing superstar ng Argentina. At wala nga pong kapalag-palag na ginulpi ng Pinoy ang pinagmamalaking bata ni Maidana. About the throw, and as he does it, It'll be very surprising if he doesn't get the win. Big left hand again there, hit by a left hand, but he's trading here, which could be a problem. Good upper body movement from him. He ships another left hand, big left hand again there. He touches down with the glove. It was a knockdown. The referee didn't give it a second. He's given him extra time there. He missed the knockdown. There was a touchdown with the glove which he missed, and then he was put down. Fajardo just looking for that left hook every sitting in round 2. oh, good shots. Another big left hand, and he's taken those two somehow. But I think he's done here, and it's only a matter of time, isn't it? Big left hand again there. The referee jumps in, and that's a good decision from the referee who missed.